Helen Quinto. I'm a singer and a mother of two. Tuwa siya sa araw, oh. Tuwa siya, oh. Mabalat si Sylvia, oh. Mabalat ang baby love ko, oh. Kaligayahan ko bilang isang nanay, napakarami. Yung everyday din na small milestone na nakikita ko sa kanila. Parang, alam mo yon, yung unang salita na binanggit ni Silvio and Sylvia, parang yun yung nagpapasaya ng puso ko. And masasabi ko na yung joy na nararamdaman ko sa heart ko, na meron akong 2 anak, yun yung hindi matutumbasan ng kahit ano. And habang buhay ko ipagpapasalamat yun. Saka, wala na akong mahiling eh. Parang, ang everyday na wish ko lang para sa kanilang dalawa eh yung lagi silang maging healthy. Kung ano man yung faith na meron ako, parang yun din yung kalakihan nila. Ang sacrifice ng isang nanay, hindi lang siya isang bagay eh. Napakarami din. Yung sakripisyo na madalas kailangan mo ng sumuko or mag-breakdown pero hindi mo magawa dahil yung mga anak ko sa akin umaasa. And pag nakita nila akong mahina, parang ayoko naman. 'Di ba? Syempre ako yung lakas ng mga bata and ako yung safe space nila. So gusto ko every time nakikita ako ng mga anak ko, okay ako. Kahit na may matindi akong pinagdadaanan, personal na problema sa trabaho, alam mo 'yun, kailangan lagi ako sa kanilang present sa lahat ng mga bagay na kasama ko sila. Baka may pupo eh, kaya maingay. Wait lang po. Wawa naman. Pag umiiyak. Ay. Hardest time bilang nanay, siguro for me, alam mo, naiyak na ako. Honestly. Hi! Hardest time? Yung kailangan kong mag-smile pa rin. Pero nahihirapan ako. Siguro, ang pinakamahirap yung nagkakasakit sila. Kasi sa bahay ako yung doktor. Ako yung doktor ng mga anak ko. Wala naman akong alam sa pagiging doktor, pero kailangan kong gawin. And hindi makakatulong sa mga bata kung makikita nila akong mahina. Kahit hindi ko gusto, kahit sinong nanay ayaw na makitang nahihirapan yung mga anak nila, lalo kapag may sakit. Lalo kung hindi pa nakakapagsalita. Madalas kong nararamdaman yung hinahanap ko din yung nanay ko, kahit nanay na ako. Kasi kahit nanay ka na pala, darating yung time na hahanapin mo pa rin yung pagmamahal ng nanay mo. Kasi natutunan ko naman maging nanay dahil sa kanya. So, nasaan yung nanay ko? Yun yung pinakamahirap. Pag namimiss ko yung mama ko, kaya, ang minake sure ko, kahit wala na yung mama ko, si Silvio at Sylvia, kilala pa rin siya kahit hindi siya naabutan. And, ang mahirap, yung drain na ako. Ubus na ubus ka na, pero para sa mga anak mo, kailangan mo maging malakas. Kasi para sa kanila, ako yung hero nila. So gusto ko hanggang lumaki sila, ang tatatak sa isip nila at puso nila, strong ang mama ko. Yung nag-iisang katotohanan na gusto kong marinig ng mga anak ko, na galing sa puso ko, siguro yung mas mahal na mahal ko sila kaysa sa sarili ko. Kung gaano ko kamahal yung sarili ko, mas mahal ko sila. Natatakot ako yung pag tumanda na tayo, hindi na nila ako maintindihan.
Sana lagi lang nilang maalala yung nasa heart nila, yung nasa puso ng mga anak ko na ako yung nag-iisang nanay nila. Na unang-unang umintindi sa kanila sa mga salitang hindi ko maintindihan. At kahit saan sila makarating, sana lagi silang maging mapagmahal. Kasi yan ang natutunan ko sa mama ko. Kahit na hindi ako yung tunay na anak ng mama ko na nagpalaki sa akin, ang lagi niyang sinasabi sa akin, pag pagmamahal ang binigay mo sa isang tao, pagmamahal din ang ibabalik sa'yo. Kaya ako, lahat ng mga nasa paligid ko, mahal na mahal ko. Hindi lang ang pamilya ko, lahat ng mga taong mabuti sa akin, mahal na mahal ko. At yun yung gusto kong maipasa sa mga anak ko. Ano man ang mangyari, paglaki nyo, magkaroon kayo ng sariling pamilya nyo, lagi nyo uunahin ang pagmamahal.